Strong na naman siya. Si Speaker ay strong na naman. Ano sabi ng mga congressman na kakampi niya? Magrespeto naman kayo mga senador kay Speaker. At bakit? Bakit siya respeto? Ganun po. Ganun po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Tayo pong lahat gustong sumuporta eh. Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PhilHealth. Ngunit kailangan po namang ito ay talagang ayusin. Katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin yan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, ayan na nga, no? Matinding debate nitong si Senator JV Ejercito at itong si Senator Marcoleta sa usaping PhilHealth. At nagpalabas po ng hinaing itong si Senator Marcoleta sa lumalalang korupsyon sa PhilHealth. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan at pakikinggan natin ang buong debate nitong si Senator JV at itong si Senator Marcoleta. At ito, pag-usapan rin natin itong latest video ni Ma'am Attorney Rowena Guanzon, no? Na pumalag siya dito sa sinabi ng mga halik sa puwet ni Martin Romualdez na mga kongresista, itong mga galamay ng mga kaalyado ni ni Martin Romualdez, no? Martin Romualdez ay dapat raw irespeto itong si Romualdez. Yan ang sinabi ng mga kaalyado ni Romualdez dyan sa House of Representatives. Pumalag itong si Rowena Guanzon at binatikos ng binatikos itong si Tambaluslos, di ba? Mamaya ipapakita ko yung buong video na yan, okay? Pero bago natin yan panoorin at i-react, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. So, unahin muna natin ha. Panoorin natin itong si Ma'am Rowena Attorney Guanzon. Okay? Pumalag dito sa sinabi ng mga kaalyado ni Romualdez na dapat raw irespeto si Speaker. Ngeks! Nakakatawa naman kayo. Eto, Ma'am Rowena Guanzon, pasok. Wala na talagang tatalo sa kakapalan. Pagkatapos ma-archive o maisintabi ng Senado ang impeachment complaint ng House of Representatives laban kay VP Sara Duterte, ay syempre reklamo to the max. Correct. Ang mga congressman. Paano hindi sila magre-reklamo? Hindi naman sila mga lawyer. Ika nga, mga read and write lang sila, di ba? Kaya na congressman sila. Kung kaya mong mag-read and write, pwede ka nang ma-congressman. Pero doon sa Supreme Court, kailangan mo munang mag-aral bago. Dapat mong maging isa kang lawyer muna. Tapos maging piskal o kung ano man, maging judge ka dyan sa Supreme Court. Dapat lahat ng yan ay pinag-aralan nila. Di ba? Kaya nga, sabi nila, ang kakapal ng mukha ng mga House of Representatives na sasabihin nyo pa na nagkamali ang Supreme Court. Utot nyo. Pumirma. At baka naman nakalimutan nila na wala po kayong high moral ground na magreklamo dyan. Dahil totoo naman ang mga ruling dyan ng Supreme Court na wala kayong ginawang tamang paraan o due process ayon sa konstitusyon. Na hindi man lang nabasa ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint at saka lang kayo nagpirmahan dyan na wala man lang kayong nakakahiya, di ba? Pinasa nyo ang articles of impeachment without even providing copies of this impeachment sa mga congressmen and congresswomen. At isa pang mali nila, hindi nila binigyan ng copy si VP Sara ng impeachment complaint. Dapat sana bigyan yung copy.
Yan ang isa sa mga nakita ng Supreme Court na there is something wrong about the ifinile nitong House of Representatives. Oh, yan ang sabi ni Rowena Guanzon. Meeting o kaya hindi man lang binigyan ng kopya ng impeachment complaint ang Vice President Sara Duterte. Tama. Dalawang katagalan naman po sinasabi ng Supreme Court. Walang due process. At ang due process na karapatan ng kahit sino man, lalo na po dito sa impeachment complaint ay napaka-importante nito dahil nagtatanggal kayo ng second highest official of the land na Correct. binoto ng tao, ay kailangan po sa bawat proseso ay may due process. Alam mo, Martin Romualdez, hindi basta-basta ganyan na lang na tanggalin mo si VP Sara bilang Vice President. Hindi ka na ba nahiya sa taong bayan? Binoto yan ng taong bayan. 32 million po ang bumoto dyan. Tapos, tatanggalin mo, mag-file ka ng impeachment complaint dahil pang sa away politika, sa pang sariling interest mo. Di ba? Tama nga si Rowena Guanzon. Sobrang kakapal na talaga yung muka mo. Literally. Kapal eh. Pero, syempre, galit-galit. Galit-galit. Di ba? Parang, strong na naman siya. Si Speaker ay strong na naman. Ano sabi ng mga congressman na kakampi niya? Magrespeto naman kayo mga senador kay Speaker. At bakit? Bakit siya respeto? Di ba yung ginawa niya yan? Hindi Bakit naman kami re-respeto yan ni Speaker? Wala nga siyang respeto sa taong bayan. Di ba? ba yan walang respeto sa konstitusyon? At bakit sila respeto? Dahil Speaker siya? Sila, nananawagan ng respeto kay Speaker kasi taas ang respeto nila kay Speaker eh. Di syempre, si Speaker ang namimigay ng budget, kaya ang respeto, umaapaw sa langit. Sobrang umaapaw ang mas nire-respeto pa nila si Speaker kaysa sa Panginoon eh. Ganyan sila. Kung hindi sila re-respeto, wala silang budget, di ba? Bakit? Siya ba may respeto sa Senado ng mga pinagsasabi niya pagkatapos na archive ang impeachment complaint niyo? Correct. Yung respeto po, hindi po deserve ni Speaker Romualdez. Tama. Kaya sana po, sa lahat na itong mga kapalpakan niya ay makonvince na si BBM na talagang dapat na po Tama. na magbitiw ang pinsan niya as Speaker. Mahiya-hiya naman kayo dyan. Ayon kay BBM. Respect? You don't deserve Respect. our respect. Tama. Tumpak ka dyan. Rowena Guanzon. Tumpak ka talaga, attorney. Okay? So, ay nako. Mukhang idol ko na talaga itong si Ma'am Rowena Guanzon. Okay, pwede. Punta na tayo dito sa kay Senator Marcoleta and JV Ejercito. Pasok. Maraming salamat, Mr. President. I hope the good senator from San Juan is still available for a few questions. Anytime coming for you, Senator Marcoleta. Salamat po, Mr. President. Wala naman pong debate na kailangan talagang hanggat maaari ay sapat ang pondo ng PhilHealth para mapaglingkuran ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa panig ng kahirapan. Ngunit dahil po sa experience natin sa PhilHealth, sa kanilang pamamaraan kung paano itaguyod ang kanilang mandato, ay hindi naman sila makapagbibigay sa atin talaga ng magandang record. Unang-una na po ay halimbawa po yung konsulta package, Mr. President. Magkano po ba yung konsulta package ngayon, Mr. President? Mr. President, itong konsulta package, maganda tinanong nyo, pinalta na po nila yung pangalan, naging Yakap Caravan na. It's about 1,700. Yakap Caravan. Kilala naman natin yan. Baka kay Tamba na naman yan. Pakulo na naman ni Tamba yan. Budget po per person, Mr. President. Magkano po, Mr. President? 1,700 pesos. Yan po yata sa konsulta package, Mr. President. Kasama pa po yata yung serbisyo ng doktor, tama po? Yes, Mr. President, kasama po yung serbisyo ng doktor, basic check-ups, no? Lab test, and yung pinaka-basic po na Kasama po yung check-ups. laboratorio, Mr. President. Dapat po, kasama po, Mr. Sa President. palagay po ninyo, magkano po? 1,000
1,700. Sa 1,700 po ba, Mr. President, kasama na po yung serbisyo ng doktor, laboratorio. Magkano kaya ang matitira po para kahit sa simpleng, halimbawa, simpleng sakit na lang. Na-estimate po ba ninyo, Mr. President, na talaga namang hindi na realistic naman yung 1,700? Correct. Kahit anong sakit. Kahit anong sakit ha. Hindi sapat yung 1,700 na budget. 1950 siguro, baka sakaling mataas pa po ang mataas pa po ang halaga ng piso noon eh. 1950 siguro, ang palitan ng dolyar siguro, baka mas mataas pa yung, baka isa 5 centimos natin noon eh, isang dolyar ng Amerikano, Mr. President. Hindi ko po alam. Kasi si Senador Jinggoy po, napanganak na ng 1950s, ako po, 60s po ako eh. Ano po, realistic po yung 1,700 na konsulta package, Mr. President? Ito bang 1,700? Does that include the professional fee of the Yes, doctors? Mr. President. Kasama yung laboratorio. Ano pa Is po it kaya the ang standard mabibili? rate of all the doctors? Is it the Yes, Mr. standard fee? President. Kaya po, okay lang po yung masapatan po talaga. How eh. did they derive on that figure? Yan nga eh. Yan ang problema. Baka masasagot. Insulto yan sa ating mga Pilipino ha. Binabudgetan lang tayo ng 1,700 sa isang sakit. Insulto naman yan. It's not realistic. Po ng inyong butihing kapatid, Mr. President. Yes, Mr. President, sa totoo lang po na medyo kung titignan yung 1,700 for the basic check-ups and lab test, including doctors, para pong kulo pa. Pero tinaas na po ito na nung una po ay 1,200. So ngayon po ay 1,700. Hindi pa rin tama. Pero sana nga po ay inaano natin ng PhilHealth na aside from the case rates at iba pa, na magtaas po sila para naman maging mas maging katotohanan. Tama po kayo. Correct. I agree with you na hindi na ho realistic. Pero kahit paano, this is the budget that was given to all Do you have any breakdown of it? Kasi ang laboratory test, pagka CBC, complete blood count, lagpas 1,000 na po yan. Correct. So, kumpleto talaga yung gusto niyo malaman sa inyong sa resulta sa blood test. Tapos may doctor's fee pa. I don't think that is sufficient enough. In Correct. 1,700 is sufficient enough. Yun nga po That's ang my aking take. tinatanong, Mr. President, kung sino po ang kumuwenta nito. Kung ang kumuwenta po nito ay taga dito sa ating bansa. O baka naman po sa ibang bansa po na ibang klaseng salapi ang kanilang ginamit. Kaya nakakapagtaka po, pag pinag-uusapan po natin ng isang napakamahalagang pasilidad na talagang magiging sandigan po ng ating mga kababayan sa panahon ng kanilang karamdaman. Pero kung 1,700 po, alam po nyo, yung akin pong bunsong anak, meron pong isang simpleng alaga na aso. Alam po ba ninyo kung magkano po ang nagagasta niya yung parang paliguan? Kasi po may shampoo pa po yata ang importante na yung meron tagagupit po ng kanyang pati kuko po ginugupit at nagkaroon po ng grooming. yung 1,700 po para sa aso hindi pa po Sapat. Hindi pa po sapat eh. Ito pinag-uusapan po natin, Tao. Mr. President, Your Honor. Tao po eh. Mga tao po ito eh. Kaya po, hindi po magiging maganda kahit na po pag-usapan natin ang napakagandang pinaka-noblest na objective po ng PhilHealth. Kapag ka itong ganitong klaseng mga pamamaraan ay hindi po nila talaga babalikatin, para lang po tayong nagpapatintero dito, Mr. President. Correct. Tingnan po ninyo, Mr. President. Based on PhilHealth's latest data, while 102 million Filipinos have registered with PhilHealth, only 27.8 million or 24% are enrolled with Consulta. So, naka-enroll po sa Consulta. Ilan percent po? 24% lang po ang naka-enroll out of 102 million registrants. Kahit na po naka-register, kung 1,700 lamang po ang package, baka po sa daga pwede po ito, Mr. President. Hindi, gusto ko lang po malaman kung kanino po galing yung 1,700 pesos per package. Kung PhilHealth ba? Sino ba? Kaya po nung tinanong ko po, Mr. President, ang sagot po ay 1,700, sinagot po ng ating... Yeah. Where did that figure come from? Siguro, Yes, Mr. President, actually nagpapasalamat ako kay Senator Marcoleta for pointing this out. Talagang kung titingnan nyo, parang kulang na kulang talaga, no? Realistically.
Pero yun nga, Si Sir JV kung tutuusin, umagri siya kay Marcoleta dito po ang nilalaban ho natin sa PhilHealth ngayon. Hopefully with this new administration under Dr. Mercado, na maiba naman ang magiging direksyon ng PhilHealth. Dati po kasi nung panahon ni Manuel Ledesma, parang yung pagtrato niya sa PhilHealth para pong ginawang private corporation na alam niyo naman ho, Mr. President, sa insurance, ang ugali ng private insurance, kung makakatakas sa liabilities yung mga dapat nilang bayarin, doon po sila kumikita. At the end of the year, pinagmamalaki nila yung kanilang savings and kanilang kinita, no? Pero in the case of PhilHealth, dapat po, dahil po yung government agency, and this is the only agency that is tasked to implement universal healthcare, dapat po talaga ay inuubos ito sa ating mga pasyente, sa ating Correct. mga kababayan. Hopefully, Mr. President, with the new PhilHealth head, Bakit naman who maging committed kuripot ang to adjust gobyerno dyan? No? Ibuhos lahat yung gastusin na yun sa tao. yung pong kanilang case rates, and they committed also to increase the participation of PhilHealth in every hospital billing. Siguro dapat maitaas na rin po natin. And sana po, maitaas na rin po natin ito pong iba pang mga bagay tulad ng pong itong sa konsulta package, no, na yung 1,700. If we can only increase all of this, hopefully ano na nila, maiayos na po nila. Sabay nung mga cases ay mas malaking bagay po, Mr. President. Kailan po umupo yung bagong head, Mr. President, ng PhilHealth na sinasabi po ninyo? Kung hindi ako nagkakamali, Mr. President, parang 3 buwan pa lamang po siyang nakakaupo, no? Or bandang June, no? Hindi po, palagay ko, 1 taon na po siya nakakaupo. Wala nang palitan niya si Ledesma. Ledesma. For the record po. Siguro siguro March or April ho, Mr. President. Kasi nung kamakailan nandito pa si Ginoong Ledesma ng huling budget hearing na naging mainit pa nga yung ating deliberation on the floor, no? Nung nandito siya sa aking pagkakalam. Sa bandang Marso yata or February or March nung nakaupo si Dr. Mercado, Mr. Yeah, President. again, with the permission of Senator Marcoleta, where did those figures come from, itong 1,700? Did it come from PhilHealth? Ito sa konsulta package. Yes, Your Honor, Mr. President. That It came from PhilHealth. PhilHealth. Alright. Sa mga kapit, mahigit na po siyang kalahating taon na siya ang head po ng PhilHealth, Mr. President. Tama po, Mr. President. Halos kalahating taon na pala. Kasi po, sa tala po, ito po babasahin ko. First patient encounter, health advocates estimate that only 1% of the total population actually availed of consulta benefits. 1% pa lamang po, Mr. President, ang nakabenepisyo na po sa, ewan ko po kung paano na benefit sa 1,700. Pero 1% lang po, Mr. President. So kung 1%, ilan po yung pasyente na yun? O isa 115 million po tayo. 100,000 lang po siguro ang na-benefit. O baka hindi, mahina po tayo Out sa of the kwenta. 100 million, you mentioned earlier, 24% lang yung nag-avail ng konsulta package. 100,000. Ganun po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Tayo pong lahat gustong sumuporta eh. Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PhilHealth. Ngunit kailangan po namang ito ay talagang ayusin. Para sa ganon, yung perang ibibigay at pagtitiwala sa kanila, mapakinabangan po ng nangangailangan. Yun lang naman po yung pakiusap. Halimbawa, isa pa po, Mr. President, katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin yan. Lahat po, hindi ko naman po nilalahat ang mga healthcare institutions. Ngunit sa dami po ng bilang na talagang dinisiplinahan ng PhilHealth. Halos lahat po. Kunwari po, na-admit ang isang pasyente. 2 days lang pong nag-admit. Gagawin pong 7 days o kaya 10 days. Para sa ganun po ay singilin sa PhilHealth at paghahati-hatian po yung kanilang nakulimban. Minsan naman po ang sakit ay hindi naman malala. Sipon. Gagawin pong pulmonya. Isip-isipin po ninyo yung gagawin nila. Ito pa po yung panghuli. Para naman po natapos na po ako. Magkano po ba yung Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman